So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, Motus pa rin, as promised. Ano ba to? Lennox, no? Lennox versus Sean V. So si Lennox, napanood ko na to sa FRBL sa Pulo, diba? So alam ko ang napanood kong battle ni Lennox sa FRBL, yung laban niya kay Blizzard, yung naka Squid Game si Blizzard yung ayun, live ko pa napanood yon sa pagkakatanda ko. Hindi ko pa napapanood yon sa online, pero ayun, napanood ko ng ano yon ng live. Tagal na nun. Yun yung finals ng 1UP 3. Yun yung finals ng 1UP 3. Si Sean V, napanood ko na to. Si Sean B, ano pa lang, nasa gut bars pa lang yung Motus. Parang napapanood ko na to si Sean B. So yun, ang pagbabalik ni Sean B. Si Lennox naman, first time ko siya makapanood dito sa Motus since ito yung debut niya. Sa Pulo, napanood ko na rin si Lennox sa Pulo against ano. Hindi ko alam kung si Martry ba yung kalaban niya nun no? Parang si Martry, no? Tapos sa FRBL si Blizzard. Yun yung mga napanood kong battle ni Lennox. So si Lennox may kakaibang humor din to. So tingnan natin kung madadala niya dito. Then si Sean B, medyo nakalimutan ko na kung anong style ni Sean B. Yun, sabay-sabay natin panoorin to. Let's go. Ano si Lennox? Una banat kay Lennox, ambush 4, pakinggan natin. Yo, intro muna. Boss site, lakas mo manggago. Sa lahat-lahat ng ipapalaban mo sa akin, yung pang kamukha ko. Pero mas gwapo ako dyan at kung paramihan lang ng babaeng nabira. De, joke lang, virgin pa ako, round 1 game. Pangalan niya sa FB, Opilan Sean. Anong meaning yan? Nantitrip ba to? Sinearch ko sa Google meaning ng Opilan, lumabas official karinderya nyo. Pero dahil business, saludo. Ang astig nga ng kaldereta nyo, kahawig ng minudo. Oo, parehas na parehas, kaya yung tawa ko ang babaw. Ang pinagkaiba lang ng minudo nila sa kaldereta, yung kaldereta may langaw. Pero real talk, 20 days kitang inisip Sean. Hanggang sa napaginipan kita, ikaw daw si Spider-Man. Ang kaso may problema, wala kang masabitan. Unti lang kasi building sa Pilipinas, ang lakas na ito man trip. Ang ending, sumabit na lang siya sa jeep. At diba, 1 taon kang nawala sa battle rap. Hindi ako natawa dahil dun sa linya. Natawa ako dahil walang nag-react. Doon. Gago. Ang ganda pa ng ang ganda pa ng setup, naging Spider-Man pero konti lang yung building sa Pilipinas. Tapos biglang ang ending sumabit na lang sa jeep. Tangay lang yan. Ayoko na mag-comment. Pero di ka man lang siya sa tabitan. O paginipan kita, ikaw daw si Spider-Man. Ang kaso may problema, wala kang masabitan. Unti lang kasi building sa Pilipinas, ang lakas na ito man trip. Ang ending, sumabit na lang siya sa jeep. At diba, 1 taon kang nawala sa battle rap, pero di ka man lang hinanap na M-site. Nung nag-PM kang araw na babattle ka ulit, gumulo yung lineup. Oo, kasi malas ka, Sean B, kaya ka tinataboy. Sobrang malas mo, nung pagbalik mo, nasa pack si Makoy. Oo, ang daming nangyari sa yung pagkawala. Para kang umabsent sa school ng 1 araw, tas ang daming ginawa. Tas tinan nyo, pumapayat, halang relate guys, relate. Kasi nung high school, di naman ako pala absent So, hindi ko pwedeng sabihin na nung high school. Nung college, no? Nung college, alam mo yon yung pag nakakatamad pumasok sa subject na to kasi alam mong walang ginagawa, lalo na kapag history, hate ko yung subject na history or sabihin nating accounting, ayoko nun. Ayoko na accounting, pero ang work ko ngayon accounting no, parang gago lang. So yun, no, kapag yun yung mga subject, huwag natin pasukan yan, mga klase, huwag natin pasukan yan. Tapos biglang huwag natin pasukan yan kasi wala namang ginagawa, nakakaantok lang. Tapos biglang pag absent namin, putang dun may maraming gagawin, may activity, may quiz. Kaya relate ako dun sa sinasabi ni Lennox. Boy, gumulo yung lineup. Oo, kasi malas ka, Sean B, kaya ka tinataboy.
Sobrang malas mo. Nung pagbalik mo, nasapak si Makoy. Oo, ang daming nangyari sa yung pagkawala. Para kang umabsent sa school ng isang araw, tas ang daming ginawa. Tas tinan nyo, pumapayat, halatang adik si Kabayan. Paano ba naman, imbis na tumbang preso ang laro sa kanila, tsongke-tsongkean. Astig ng banding ng magtotropa. Nanonood pa ng horror. Malaman-laman ko yung pinapanood nila, Shake, Rattle, and Foil. Ganyan ang banding nila pagsabog, tas maglalaro ng Mobile Legends. Ang kaso, namatay yung tropa nilang magaling mag-ML. Tumawid daw sa EDSA, walang flicker. Gago. Okay, tatawa ko dun Hindi ako nag-ML pero syempre alam ko yung flicker, no? Tatawa ko dun. Tumawid daw sa EDSA, walang flicker. Oo, nabanggaan ng truck. Pinagtawanan pa nila mga iho. Sabi pa ni Shanby, tawid kasi ng tawid yun pre, walang imo. Pero by the way, napakinggan ko yung kanta mo na unreleased. Buti na lang unreleased. Kasi offbeat na sintonado, walang halong pangdidis. Hindi yan masterpiece, halatang ginawa mo lang ng 5 minutes. Sabi niya sa chorus, huwag ka nang mag-overthink, magiging ayos din lahat. Okay nang ina mo para kang burat. Okay naman yung meaning, huwag kang mag-overthink, magiging ayos din. Okay naman yung meaning, huwag kang mag-overthink, magiging ayos din. Ang kaso dito, paano hindi kami mag-overthink? Yung kanta mo parang tula. Pero ang galing mo sa high notes, ikaw ay may chance. Nung narinig kitang bumirit siyan, pwede ka sa World of Dance. Ano, corny ba? Pasensya na po. Sa mga hindi mahilig tumawa dyan, tangina nyo. Pag ako nasa harapan, huwag kayo magpigil ng tawa. Di ko naman hangad manalo. Gusto ko lang kayong maligaya. Pangalan ng lola ni Shanby, Ligaya. Habang ako si Lennox, ang komedyante, walang bar sa round 1. Para happy. Paumanhin sa round 2, itong Shanby, bitayin. Time. Okay, so siya naman, si Lennox naman na nagsabi, no? Walang bar sa round 1, pero para sa akin sobrang naging epektibo ni Lennox dito. Yung entertainment na dala niya is kakaiba rin yung yung kakaiba rin, tas yung na-set niyang standard is mataas din, no? So it depends on Shanby kung paano niya lalagpasan yun, kung sasabayan niya ba si Lennox sa pagpapatawa. Pero kakaiba yung kakaiba yung humor ni, sabi ko nga sa inyo, 'di ba, bago tayo mag-start, kakaiba rin yung humor ni Lennox. Kaya alam mo yun, kahit magagaan yung punches niya, yung mga jokes niya, matatawa ka kasi kung paano niya dinideliver, 'di ba? So yun yung isa sa mga masasabi kong strength ni Lennox, no, sa pag-perform, no. Solid yun, nagustuhan ko yun, tawa ko ng tawa doon. Ayun, tignan natin kung paano ibabalik ni Shanby yung mga binato ni Lennox. Although walang mabigat na punchline yon, entertainment, pero ano pa rin yun, epektibo pa rin yun. Shoutout dun sa tropa! Sabi niya, bomba muna ako. Wait mo lang ako dyan sa labas, tol. Tapusin ko lang to. Kasi tagal na nainip! Tambay lang sa silid ko. At asahan yung may tagilid sa pagbabalik ko! Motos game! Okay. Alam ko kung saan mo nakuha. Pangalan na Lennox. Habang buntis yung nanay mo, nalaglag siya sa Aerox! Gago. Blinak mo pa ako sa Facebook. Kala mo di ko makikita. Pasabi sa tatay mo si Garcia, alam mo kang titi yung ilong niya. Real life Pinocchio. Check nyo over photo niya. Tapos yung nanay mo na nakaporma, aking pahubaran. Paparanas ko sa kanya, matagal niya nang di nararanasan. Ang maligo sa ulan. Parang taong mahal mo. Pag ako bumibitaw, ikay masasaktan lamang. Pag ako puro pandadamay na naman. Sige, mag-iyakan. Punches ko, Pacquiao. Kasama yung nanay sa laban. Di mo ito panahon. Tapos na iyong weather. Ngayon ang iyong final. Day tila huling araw ng semester. Ikaw yung payaso na pang circus. Ako yung Joker na Heath Ledger. Sa bawat rounds ko, magdasal ka na parang rosary prayer. Na parang rosary prayer. Sa lahat ng laban yan, binanggit niya na Joker siya. Joker, baka pan children's party na clown. Ako naman, yung bata na nasa harapan. Habang nagmamagic ang clown ka, sisigaw ako ng, alam ko na yan! Kurso daw nitong Joker.
Kurso daw nitong Joker, IT. Very nice! Kanya bang in-emphasize? IT din naman ako. Kaso Pennywise! Sa Okay. tuition, wala kang natutunan, patunay yung sagot mo. Sa tanong na diploma o diskarte, pinili niya yung bobo, ang diskarte. Kasi sa recto, nagpagawa ng diploma. Pero kung gusto mo talaga umangat sa buhay, ang gawin mo, estaba! Ano, hindi mo nakuha? Kesa sa college, mas nauna ka pag graduate sa liga. Patay! Tulog sa classroom, sa recitation, sablay. Pero kung gusto mo talaga umangat sa buhay, pero sa mga inasal, paghihingi ng kanin, panay taas ng kamay. Pero tinanong yan ng teacher niya, buhay ba si Jesus nung bumaba sa langit? Sabi niya, ma'am, buhay yon. May parachute siyang gamit. Walang lugar, mga tulad mo ditong pabibo. Pagkakaintindi niya sa seaman na Santa, si Santa Marino. Food rider, doon niya napili ko masada. Para ma-sure niya na walang lason yung pagkain, tinitikman niya muna yung lasa. Binuking ko na tong nagpo-food panda. Motor mo, NWAW, tas luma pa yung in-order mo sa kanyang ice cream sundae. Monday pa dadating, tunaw na. Bumili pa ng helmet, wala naman siyang utak. Kaya pala galit mag-deliver. Na-fake book ka ba, Brad? Food rider, pero panalo, di mo magagrab. Sa trabaho mo ngayon, umalis ka na agad. Bibigyan na lang kita ng job, simulan mo na magpulot ng ngipin mo sa lapag. Simulan mo na magpulot ng ngipin mo sa lapag, ganyan. Kapag depresiwamos, yung mukha mo parang sinira na daan tas hindi na inayos. Parang asawa, nakakauwi lang sa trabaho. Ang makaisa ka sa akin, tangina mo Lennox, malabo. Real name niya, Jose. Expect nyo na magpapatawa lang yan si Jose para manalo sa akin. Pero mamamatay ka muna, Jose. Rizal, bago ka maging ganap na bayani, mananatili ka na lang sa alaala namin at di ka namin malilimutan na parang iskandal ni Wally. Ang pina mo. Okay. So, para sa akin, sumabay, no? Sumabay si Sean B sa mga kwela or sa mga jokes sa comedy na estilo ni Lennox. Na para sa akin, ano yun? Nakalimutan ko na kasi kung ano talaga yung pinaka-estilo ni Sean B. Pero para sa akin, it's a wrong move, no? Kasi Lennox, dyan na siya Dyan na siya I mean, ako nga, pagkakilala ko kay Lennox, ganun, diba? Kwela, yung humor, kakaiba. So, para sa akin, sana naging style clash or nagstay na lang or naging technical na lang si Sean B or something, gumawa siya ng kakaiba, no? Pero yung papasok ka sa estilo ni Lennox, putang parang ang hirap nun, no? Kasi, yan, tulad nun, parehas sila nagpatawa. Siyempre, sa mga jokes ni Sean B, okay din, no? Pero sa linis ng performance kasi, mas malinis yung performance ni Lennox. And mas kumokonekta, mas nakakatawa, mas entertainment, mas malinis. Kay Sean B kasi, may mga jokes, kaso minsan, yung iba or karamihan is hindi nagiging epektibo, may mga slip-ups pa. Yun ganun diba? Sa mga setups, medyo hindi rin ganun nasi-setup or nabibuild ni Sean B yung mga jokes niya, unlike kay Lennox, diba? Na sobrang nabibuild niya kaagad. Yun yung pinagkaiba. So, para sa akin, isa 9-7. Lennox ako dito. Effectivity ng jokes na ginamit sa round 1, ayun yung pinaka nakita ko na pinagkaiba nila. Parehas sila ng jokes, parehas nakakatawa yun, pero mas maraming mga effective na jokes si Lennox compare kay Sean B. Ganun na lang kasimple. 9-7. Lennox. Okay. Ang haba nun ah. May tanong ako Sorry. May tanong ako sa'yo, Sean B. Bakit mo dinamay sa battle pamilya at anak ni Da Vinci? Sinabihan mo pa na magkaroon ng Down syndrome yung anak niya? Aba kupal ka. Pinagpray mo magkasakit yung bata porket may cancer ka? Baka sa yung buhok na tinatago na semi-kalbo. Sanggol pa lang kinikimo ka na sa kiki ng nanay mo. Tinanang yung pangangatawan. Mukhang kulang-kulang. Tinanang yung pangangatawan, mukhang kulang-kulang, pinagtripan ka ng magulang mo ng todo. Paglabas mo nung baby ka, ang unang tinuro sa yung word, fuck you. Buti nga, binuhay ka pa. Wala ka namang angas. Kung ikaw baby namin sa bahay, di kita titimplahan ng gatas. At tuluyan, yung utak mo maalog. 3 AM pa lang, magpapaaraw na tayo para mahamog. Speaking of mahamog,
Speaking of mamog, sabi niya kasi, madaling araw na akong natapos. Tinig na sa labas yung manok ng tilaok. Ngayon delikado na ako, parang nagkaroon na ng stock si Aldos. Nakakakilabot, sarap mo igapos. Nabutan mo lang yung manok ng tilaok, ikaw na si Aldos. Lupit mo naman, Repa. Ito itsura ni Aldos pag may hepa. Pero real talk, dahil sa battle na to, di ako nakasama sa swimming. Iniiwan ako ng pamilya ko, magsesebo daw sila, family outing. Ini-imagine ko pa yung eroplano, grabe talaga. Akala ko, Cebu Pacific masasakyan ko, grab taxi lang pala. Kaya galit ako sa'yo, Shanby, lalo ka na Shanby, ang haba mo magsulat. Minsan 4 minutes, 5 minutes ka kada round. Hindi ka naman si Sak Maestro, par goddammit. Oo siya, hindi ka immortal, matakot ka sa time limit. Okay lang sana kung creative. Paulit-ulit lines, patawa. Halatang kabado ka, ang bilis mong magsalita. Paulit-ulit, tas kabado. Oo, pinambing ko lang siya sa isang racing. Total, fuck you, nakalimutan ko. pero idol niya daw, si Hebabi. Sige pare, kakantahan kita, minsan lang to ha. Mamaya ka na umuwi, baka magising yung AirPods mo, kasi di niya alam gumagamit ka sa kwarto nyo. Game. Alam mo ba siyan? Hindi ko maintindihan ang nararamdaman. Ba't ganyan katawan mo? Kala ko walang laman. Para kang si Lancelot pag nawalan ng bar. Sabi mo ikaw si Aldous, pare di naman. Di ako naniniwala siya, ikaw ba yan? Kala ko tsongke-tsongkean boy siya na yan. Ayaw nakita pa kawalan. Lahat ang hinahanap ng pulis sa'yo natagpuan. Namasaktan, gabi na. Kung alam mo lang, ayaw ka nilang pakawalan. Sana mahuli ka na lang tapos pagsasampalin ka sa muka. Time, fuck you pa. Ang title nun, Heb Alvin by Lennox Garcia. Time. Yeah. Nurse, gising na siya. Okay. Nurse, gising na siya. Okay, so yung round 2 ni Lennox, hindi ko nagustuhan yun. May mga yung entertainment andun pa rin, pero yung linis ng performance medyo nawala kasi nag-choke siya, nakalimutan niya. So yun lang more on entertainment pa rin naman yung baon ni Lennox sa round 2. Pero yun. Pakinggan natin si Shanby by Lennox Garcia. Time. Yeah. Nurse, gising na siya. Mga lines, grupo ko dinamay pa ni Gago. Kami nga yung steady lang pero mas marami pa kaming movement kesa sa inyo. Mamaya steady ka na rin. Pag iniwang kitang paralisado. Mga lines mo na direkta sa akin, hindi direkta sa akin. Buong 3 rounds niyan pwede niya sabihin. Kahit dun sa bouncer. Kahit saan pwede i-apply. Na parang resume na papel, latitude at longitude. Lines mo, imaginary angle. Sabi ko na nga ba, or yan eh. Pero sige, total yan yung gusto mo. Habang tulog yung lola mo, takip ng kaldero, ibabagsak ko. Sobrang demonyo. Gagawin ko yun ng buo. Kukunin ko lahat ng butiki sa bahay nyo, papalitan ko ng tuko. Kahit sa Pure Gold boxing station, nagsha-shadow fight to. Sumali sa drag race, pabilisan daw umubos na siya bu. Gago, pati sa Pure Gold boxing station, nagsha-shadow. Ano yun? Ang ulan tuko. Kahit sa Pure Gold boxing station, nagsha-shadow fight to. Sumali boxing station, nagsha-shadow fight. Gago puta. So, sa Pure Gold boxing station, yung pag nagpapak na ng mga binili, yun yung boxing stations, nagsha-shadow fight. Gago. At ng butiki sa bahay nyo, papalitan ko ng tuko. Kahit sa Pure Gold boxing station, nagsha-shadow fight to. Sumali sa drag race, pabilisan daw umubos na siya bu. Sobrang bobo niyan. Kala niya sa flying fish, ibon yun. Para daw may tama siya, ultimo yung seaweed, sinindihan mo. Kasalanan mo kung bakit nasisaryan yung mama mo. Habang niluluwal ka niya, sumabit yung baba mo. Bukod sa malaki yung baba, malaki rin bunganga nitong silin. Kala mo nakipaglaplapan sa bubuyog ng consistent. Pag nalunod ka at minout-to-mouth ka ng lifeguard, mapupunta sa'yo lahat ng kanyang oxygen. Pero mamamatay ka pa rin. Ang haba kasi pati nung leeg. Pag sinipihar ka ng lifeguard, kailangan niya pa pumunta sa dulo para bombahin iyong dibdib. Isa kang paintbrush, Lennox! Sa madaling salita, paminta. Ikaw, sa madaling salita, paminta.
ikaw sa bibig mo na mismo nang galing na yung huli mong nakalaban na yung chuchupain siya? Weird. Oo, alam ko, ribat yun. Pwede mong idahilan na freestyle lang. Pero para sana mabilis na utak kung sablay mga naiisip niyan. Panay kahila pa baba. Sanay kasi sa sabunutan. Papatayin ko tong Serena, lalo kung puro ingay lang. Una mo pa lang Okay, dito, Serena, tinapat ingay ka lang, okay. kaagad sa payat na heavyweight. Sakit sa mata nitong paminta na parang pepper spray. Bating! Ba't niya kamatin? Sapay mo, oh. May gusto ka palabasin? Jakulin mo ako! Basta alata! Puta ka dire! Nung baby ka, unang salita mong bilangget, tite! Unang experience mo sa bakla, ikaw yung pinasubo. Pangbaklang galawan mo. Na parang nag-moonwalk, patawa mo ay nonsense. Habang creative aking sense of humor, tuturuan ko yan ng leksyon. Ako ang iyong tutor. Tsaka bakit ka ba ganun ng ganun? Kala mo maangas pare. Tanga mo akang bata na inaangat yung damit niya habang tumatay. Aray. Sa lahat, Corner. sa Facebook nagdrama. Kung ano-ano pinagsasabi niyan. Nakesyo, sa FRBL, kalabang ko, bata ni M-Site. Sinadya niya pa talaga ako puntaan doon para panoorin lang. Search nyo na lang Ronan versus Lennox at inyong tignan na pagtapos ng round 1 nyo, si M-Site umalis, di na kayo pinainggan. Nasa tabi mo ulit siyo. Tapos mga sasabihin mo, ganyan lang. Nakakahiya. Post ka pa ng post, dapat itigil mo na yan. Kaya nakasampayan. Kasi nga sabit lang. Orasa mo na lang ako kung overtime, total sa motos. Gusto mo, mapabilang. Nagmistulan kang stock room. Di mo pa nakutuban? Nakaya ka lang pinasok kasi nagkaubusan. Sabik na makapasok. Tila ng gate crush, sumabit ka lang sa may pangalan. Idolize ng name tag. Ako si Sean, the Baptist. Pare, sa mga bago taga-binyag to, magkakael. Sa una pa lang na parang pangalan ni Gago. Sa pagsali mo dito, dat nakaramdam ka na ng kilabot. Kasi parang pagtira lang yan sa STD. Nagkamali ka ng pinasok. Hila ka. Okay. Sa round 2, mas kompleto yung yung Sean B. Unlike kay Lennox na may choke, may freestyle, 'di ba? So, I think sa performance itself na lang din ako mag-base dito. Hindi man naging ganun kalinis yung performance ni Sean B, pero I'll go with Sean B sa round 2 kasi mas nakumpleto niya yung round niya unlike kay Lennox na naputol or kita natin na nakalimot siya doon. So, yun. Sa entertainment, sabi ko nga, pare sila nang naging pinapakitang estilo dito na pagpapatawa. Pero para sa akin, mas lamang si Sean B dito sa round na to. So, dikit lang to. Pare silang may stutter. Pare silang hindi naging malinis yung performance. Round 1 pa rin talaga yung pinaka malayo or pinakamalaking agwat ni Lennox, no? Binigyan ko ng 9-7, tama, binigyan ko 9-7 yun. Pagdating sa round 2, siguro bibigyan ko to ng ng 8-7 in favor of Sean B. So, round 1 Lennox, round 2 Sean B. So, yun. Malaki yung naging malaki yung naging agwat ng round 1 ni Lennox sa round 2 niya kasi sa round 1 ang ganda siksik yung mga patawa niya doon. Yung mga kahit sabihin natin may freestyle doon, pasok pa rin yon at hindi para sa akin, hindi naman siya ganun kahalata na freestyle eh. Unlike dito sa round 2, halata na nag-freestyle siya dito. So, ayun, kaya, tas nag-choke pa, kaya binaba ko talaga siya sa 7 points si Lennox dito. Si Sean B naman, binigyan ko siya ng ng plus points dito kasi mas tumatama na yung mga niya. Mas tumatama na yung mga binibitawan niyang mga verses kay Lennox. So, ayun, 9-7 round 1, 8-7 round 2. Lennox and Sean B. So, sa score, 16 points for Lennox, that's 9 and 7, 16, di ba? Then, kay Sean B naman, 7 and 8, that's 15. So, on paper, mali. Sa score sheet, lamang si Lennox, sa per round naman, tabla. So, round 3, pakinggan natin. Sa site ng tenga ko gago. Game round 3. Game! 2-0. Oo nga eh. At appear tayo 2-0 eh. May liga to. Ayoko na. Sige, angat ko to lagi. Pukin ng ina. O sige, angat ko to. Bakit? May liga to si Sean B. Ang pangalan SLBL.
Standby League. Puki ng ina. May liga to si Shanby ang pangalan, Standby League. Ang kaso, yung lineup ang kulit. Siya na yung nagpapaliga, siya rin yung main event. Ang malupit, siya na yung nagpapaliga, siya rin yung main event. Siya na yung nagpapaliga, siya rin yung main event. Ang malupit, yung mga tao doon, nagluluto ng hasang. Pinanood ko, nagchachap-chap ng hasang. Pinanood ko yung multi mo doon, pre. Ang galing ni ate magtanggal ng hasang. Pero minsan yung venue sa kalye, kaya agad kong nilike. Pag nag-speed drop nga lang si Espero, may dumadang bike. At alimaw ka daw sa battle na parang... Si Wamos? Nandiyan si Wamos? Si Wamos ba yung nakikita ko dun sa gilid? Na para bang gorilla lahat kaya mong mamain. Na para bang gorilla na ulit. At alimaw ka daw sa battle na para bang gorilla lahat kaya mong mamain. Kapag naghahanda ka kaso boy, patay ka sa akin at uuwing luhana. Walang gorilla dito boy, King Kong. Kung walang gorilla dito, King Kong, ako si Godzilla. Tama, yun pala. Kalaban mo ako kakaiba. May halong technical habang ikaw ay patawa. Puro kakornihan. Letra mo'y mababaw lang. Putang ina, nahilang ako sa'yo, pre. Letra mo'y mababaw lang. Puro kakornihan. Kung puro sulat mo balbal, ikay mapapas lang. Sige, mag-anuhan tayo dito ngayon sa QC. Pag-anuhan na. Sige, pag malaki mo yung lugar nyo na QC, yung hometown, tanga, sa sobrang bobo ng QC, kinaladkad yung downtown. Abang ako taga Pasig, lahat kami big fish. Si M-Side, si Looney, si Ron, pati ako, magaling kumanta. Antayin mo sa Where You From Part 4, gago ako magre-representa. Pero siguro, sa daming lugar sa Pilipinas, baka Part 8 pa kami. Boss side, feeling ko, palaos na kayo nun. Hayaan mo ako ng bahala sa Part 8, pasikat na ako nun. Pero, ang galing nung tropa mo doon, Seb Alvin. Sabi niya, basaga mga ongas, oks yung bebe, oks yung oks yung FD, oks. Puki ng ina, shooting galawan. Ang angas, puki ng ina nyo. Pakisabi nga kay Heb Abi, suntukan kami sa Tomas Morato. Gumigengeng na kasi kayo, mga taga QC. Tanga, kundi ako nag-battle rap, kinaladkad ko din yung Pasig. Oo, pag-usapang rap, Pasig ang pinakamalakas. Lahat bumabakbak, walang halong pagpapanggap. Ultimo si Vico Soto, marunong mag-rap. Ngayon, alam nyo na kung saan ako nanggaling. Maraming salamat sa pagtanggap. Ako po si Lennox, taga Pasig. Okay, so hindi ko alam kung ano nangyari kay Lennox dito, pero pasok pa rin yung mga pagkapataw yung mga adlibs niya, no? Pero nawala talaga siya doon sa focus, no? Hindi ko alam kung na-spit ni Lennox yung mga sulat niya. Hindi ko alam, pero tignan natin kay Shanby sa round 3. Saka natin dikit crucial yung round 3 kaya pakinggan muna natin yung Shanby dito. Yun na yun, Joker. Leche ka. Anong Malasinyo at Topper? Baka Elvis pwede pa. At nakakatawa. Sabi mo mananalo ka sa akin. Komedyante ka talaga. Yung negosyo niyan, ukay-ukay. Yan ang trip. Yung negosyo niyan, ukay-ukay. Yan ang trip. Vintage basahan. Mag-aamoy at taul ka pag suot mo na yung damit. Pero merong previous. May multo sa balikat mo na nakasabit. Tas marami daw siya nakantot sa STI. Lupit! Sino doon? Yung mga amoy vinegar puset? Niyabang pa kanyang bitch na para sa streets. Pag nasa loob ka na ng kabaong, doon ka lang papatungan ng chicks. At ang masakit, yung kanyang long distance relationship, di ba sa iba na napapalapit? Magkita daw sila sa Egypt. Sabi ng babaeng makakamit neto. Ang tinutukoy niya na Egypt, yung pila ng sakayan. Ba't ka pumunta sa Egypt na disyerto? Ha? Tapos yung laban niya kay Luna, feeling gentleman si Lennox doon. Puta bakla ka. Dapat Luna versus Sailor Moon. Pinakilig pa yung babae. Sa rounds mo, binilog mo lang siya. Pambobo lang yung sinabi. Kaso tablado ka. Nung sa Jollibee, niyaya mo kumain. May pag-asa ka pa sanang sagutin nun kung dinala mo sa Diwata Pares. Nakamupon siya agad. Mga tira mo, hindi masakit. Pag ako bumuo sa kanya ng rounds, 9 na buwan niyang dadalhin.
Siyam na buwan yan dadalhin. Pinakilig. Pag ako bumuo sa kanya ng rounds, siyam na buwan yan dadalhin. Pero check nyo laban nila. May 100k views. Malaki na rin. Yung ulo mo, mula nung tumaas yung views, tumaas din tingin mo sa sarili mo. Nagmistulan siya si Ang. Pati hangin sinaulo mo. Papansin na sa kristan. Panay buhat ka ng bangko. Gusto niya magpasabon sa'yo, di ba? Datinira mo na din para classic. Para meron ng kauna-unahang battle na i-upload sa Pinayflix. Nagkaroon lang ng 70,000 views sa FB, nagjabang at feeling astig. Ako nga, low-key lang eh. Kahit 300,000 views na scandal ko na nalik. Di pa kita ang mukha ko nun ha. Tas sasabihin mo, di na tayo magkasukat. Baka di kita matansya. Nagpapaka-heavyweight. Puta, pabigat ka. Kita naman sa laban nyo. Si Luna nagpaka-high dilindiya siya kasi pagdating sa bars, babae lang yung nagbuhat sa kanya. Pa-star ka masya. Ang dami ko nang narinig. Sunod-sunod na yung narinig kong ganun, no? So, narinig ko siya kay Rayload, narinig ko siya kay Nathan. Tapos ito ngayon, narinig ko kay Shanby. Pero sa pagkakaalam ko, nauna tong Ambush 4 bago yung Sukdulan. 'Di ba? Nauna to. So di ko alam kung sa I don't know, pero ayun, puro yung ganong linya no na babae lang nagbuhat sa bar, tas babae lang nagbuhat sa iyo. Heidelin Diaz, ang dami kong narinig na noon. Sunod-sunod no. 7K vs Rayload, tapos Green vs Nathan, tas ito. Sunod-sunod lang. Puta, pabigat ka. Kita naman sa laban nyo. Si Luna nagpaka-Heidelin Diaz siya kasi pagdating sa bars, babae lang yung nagbuhat sa kanya. Pa-star ka masyado. Pwes bulalakaw ka nababagsak. Eksena malagusyon. Makikita nyo yung tala sa lapag. Sabit. Kaya bigti ka tol. Itong pastar pagugulungin. Uuwi kang parol. At nung debut mo sa pulo, kala mo panalo ka? Bakit? Sino ba kalaban mo doon? Si Martry? Martry. Martry panalo ka. Pero pinag-zero siya sa boto. Tinalo ka lang ng mga linyahang pag binaliktad ko yung hotel, leto. Sakit ba? Pero match kayo ni Martry ha. Parehas kayong mahina. Naturingan taga-Pasig. Pero di nakitaan ng sipag. Pabida. Di ka naman kasi legit. Kaya dapat lang na magtigil ka. Bitch, stop. Sa akin titigil pa under mo. Bitch, stop. Lakas ng loob. Nagpasa pa ng tryouts, pang PSP at flip top. Kaso tablado ka doon. Baluktot pa mga linya mo na parang zigzag. Mangingibabaw talaga. Mga tulad mong basura sa flood at ilog. Standing mo, matatalisod. Pagkat sa akin kadadapa na parang nagpapahilot. Tapos na to at nagiging busy. Responsibilidad kailangan ko unahin kaysa sa aking rap career man. 5 na lang gusto ko makalaban. Bago yung battle rap aking tuluyang iwan. Kung posible man. Pang-5, preparadong sak. Tapos bigay nyo na rin yung A to C dyan. Papakita ko lang nasulat ko Roman numeral. Bawat letra may bilang. Pangatlo, yung Liloni ng steady. At pagtapos ng rematch namin ni Espero, pasabi na magsulat na si MJC. Bye. Okay. Yung round 3, bibigay ko kay Shanby, no? Siguro ang naging pinakamalakas na round ni Lennox is yung round 1. Sobrang dikit-dikit yung niya doon, mga jokes niya doon, yung mga entertaining lines niya. Pasok yun para sa akin. Yun yung pinakamalakas niya. Then yun din siguro yung pinaka at least weakest round ni Shanby para sa akin. Dami niyang starter doon, 'di ba? So 9-7 'yon, malinaw 'yon kay Lennox. Pagdating sa round 2, bagyang bumaba yung performance ni Lennox. May putol pa doon, may choke pa, 'di ba? Tapos adlibs, effective pa rin pero kitang-kita mo na, talatang-halata mo na nawala talaga si Lennox doon. Then si Shanby, although hindi pa rin ganong kalinis pero mas nakompleto niya yung round niya. Kaya I'll go with Shanby sa round 2. Then sa round 3, choke pa rin si Lennox, nawala pa rin siya doon. Out-focus siya. Hindi niya na-perform na maayos, 'di ba? Na-distract siya sa mga nasa paligid niya. Si Shanby, ganun pa rin, hindi pa rin naman naging ganun kalinis yung performance ni Shanby pero
yung composure hindi nawala, no? Tuloy-tuloy pa rin kahit na nagkakaroon ng slip ups, tuloy-tuloy pa rin. Hindi niya pinuputol yung returns niya. Pinipilit niya hugutin, pine-perform niya. So props doon. Kaya ayun, 8-7 in favor of Shanbi sa 2 and 3. So 2 and 3, 8-7 in favor of Shanbi. That's 16-14. Then Lennox 9-7 sa round 1. So yun, final score, Lennox meron siyang, para sa akin, meron siyang 9-7-7, 16-25, tama ba ako? 23, 7-7, 14, 23. So 23 points for Lennox. Kay Shanbi naman, binigyan ko siya ng 7, 8, what? 7, 8, 8 yung binigay ko sa performance ni Shanbi. So 7, 8, 23 din. My God. Tabla. Hindi ko na-expect na magiging tabla yung natin, yung scoring natin. So ulitin natin 9 para sa round 1 ni Lennox, 7 and 7 naman sa 2 and 3. So that's 23 points, tama naman tayo. Then kay Shanbi naman, binigyan ko siya ng 7 points sa round 1. Then 8 and 8 naman sa 2 and 3. Though that's 16-23 din. So yun. Tabla nga yung yung score sheet natin is tabla. No, 23 all. Pero kung titignan natin yung per round, 1 Lennox, 2 and 3 Shanbi. So ayun. Kahit naman tignan natin kahit ako personally titignan ko siya as a whole, parehas naman silang hindi naging ganun kalinis yung performance o hindi sila naka A game. Para sa akin, sa jokes lumalamang talaga si Lennox doon, pero sa consistency ng or sabihin natin mas nakukumpleto yung bawat round, si Shanbi tsaka yung round 3 malaki yung malaking maganda yung pinakita performance ni Shanbi compare sa ginawang performance ni Lennox sa round 3. Sa round 3 ni Lennox, kita mo talaga na na-distract siya sa mga nasa paligid niya. Si Shanbi naman, although di niya naitawid ng maayos yun, pinipilit niya props doon. Pinipilit niya hugutin, i-spit yung mga linya, tapos ganun pa rin, may mga pasok pa rin na jokes, no. So yun, 2 and 3 para sa akin, Shanbi talaga yun. So yun, tabla yung score sheet, pero per round Shanbi ako. So Shanbi ako, boto ko dito overall, no. Pwedeng tabla to pwedeng gawing promo to kung gagawing promo, pero I'll go with Shanbi dito. Shanbi. Battle League Ambush 4 magiging private part sa Makati, napakadali. Hype beat ko lang. 3-2 magingay para kay Shanbi. Shoutouts kay Lennox. So 3-2. Talaga, sobrang dikit talaga ng battle. Kahit ako nahirapan din ako mag-decide kung kanino ko ibibigay yung battle na to. Pero ayun, Shanbi 3-2. Convincing naman yan para sa akin na ganun yung maging score. Pero ayun, Shanbi yan. Shoutout kay Lennox, salamat kay Sir Remsite, sa Motus. Yun, shoutout kay TC, shoutout sa SLBL. Yun, shoutout kay Girly. Follow nyo ako sa ID, Shan2Fly. Number 2 yun, tas 3 Y. Yun, salamat. Shoutout. Judges. Yo, sorry next time na lang ako mag-shoutout, na-late kasi ako Bawi na lang. Yo, Jericho. Binoto ko si Lennox. Round 1 kay Lennox. Pareha sila jokes yung binibitaw, pero mas naging effective si Lennox. Although yung round 3 kita naman na parang freestyle na yun, pero kanya pa rin yun Mas naging effective siya doon. Kay Shanbi ang haba ng rounds niya, pero may mga pumapasok din naman na linya, pero mas naging effective na si Lennox. Lennox ako doon. Yo, Blizzard, binoto ko si Shanbi. Round 1, consistent naman sila parehas. Pero mas nangibabaw sa akin sa delivery si Shanbi, tsaka mas direkta kay Lennox yung mga bara niya. Kumbaga si Lennox, pwede mo i-apply talaga kahit kanino. Sa round 2, yun, medyo may mas marami namang tumama linya si Lennox kay Pareha sila ng damay ng mga ibang pamilya nila. Pero yun, pinagtay ko na lang sila. Sa round 3,
binoto ko na si Shanby. So round 1 and 3 kay Shanby. So yun, sa round 2 tie. Congrats. Okay. RNC ka po. Binoto ko si Shandy. Round 1 classic yung Lennox na yun, pero para sa akin mas effective yung Shandy doon. Okay. Round 2 mas okay pa rin sa akin si Shandy, pero round 3 para sa akin Lennox yung malinaw. Mira, binoto ko si Lennox. 1, binigay ko kay Lennox. Slight lang. Lennox. Tapos round 2 kay Lennox din. Tapos round 3 kay Shanby na slight. Para sa akin, Lennox. Okay. So, ayun, yun yung naging ano. Wala tayong naging kaparehas na vote na 1 o yung 1 Lennox yung iba. Pero yung 2 and 3 na binigay kay Shanby, wala tayong naging kaparehas doon. Pero yun, para sa akin, as is naman yung ano, wala naman akong papalitan doon, no. Para sa akin, nakita ko talaga na lumamang si Shanby sa in terms of performance, no. Props sa mga jokes ni Lennox, pero nabitin lang ako siguro kasi 2 and 3 niya, wala, nag-joke na siya doon eh. Diba? Although pasok yung freestyle, pero nasa written format tayo, pinakamalakas niya yung 1, 2 and 3 Shanby na yun. So that's it. Kita-kits tayo sa next na review. I don't know if saan tayo next. No, so gugulatin ko na lang kayo. Malay mo mag 1 minutes 3 na ako, 'di ba? So I'm not sure. So yun. Tignan natin. So kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.